Marami tayong basketball updates mga idol. Coach Tim Cone, sinabing gagamitin nila ang lahat ng kanilang natutunan mula sa kanilang huling laro kontra Chinese Taipei. Ang Gilas Pilipinas ay masusubukan sa Chinese Taipei matapos ma-activate ang dalawa nilang players na walang dugong Taiwanese. Ngayon nga mga idol, medyo alanganin ang kalagayan ng Chinese Taipei at kailangan nilang manalo laban sa ating national team, ang Gilas Pilipinas, para mag-qualify sa FIBA Asia Cup na magsisimula ngayong August. May home court advantage ang Chinese Taipei at mayroon silang dalawang bagong inactivate na players na hindi pa nakakalaban ng Gilas Pilipinas. Sila ay sina Muhammad Albandir Godeg at 7-foot bigman na si Brandon Hilbeck. Ang dalawang ito ang mangguna para sa Chinese Taipei upang makabawi laban sa Gilas Pilipinas. Pero paano nga ba nangyari na may dalawang player ang Chinese Taipei na walang dugong Taiwanese pero nakapaglaro sa kanilang national team? Unang-una, si Gady Yaga, 26 years old, na lumaki sa Chiba, Japan. Walang dugong Taiwanese si Gady dahil ang kanyang tatay ay Senegalese at ang nanay naman ay mula sa Amerika. Pero lumaki siya sa Taipei, Taiwan, kung saan siya nag-aral ng high school. Dahil dito, binigyan siya ng FIBA ng exemption dahil sa kanyang educational background, kaya't itinuturing siya na isang local player ng Chinese Taipei. Para sa akin, mga idol, parang unfair ito para sa ating national team. Si Ange Kwame, halimbawa, ay lumaki at nag-aral din dito sa Pilipinas, pero hindi siya nabigyan ng exemption ng FIBA at maaari lang maglaro bilang naturalized player. Kaya't nakikita ko ang malaking double standard ng FIBA pagdating sa Gilas Pilipinas. Punta naman tayo sa isa pang foreign player ng Chinese Taipei, si Brandon Hilbeck, isang 7-foot bigman at ang kanilang bagong naturalized player. Matindi ang kanyang basketball background, naglaro siya sa NBA Summer League, nakapaglaro sa Europa, at ngayon ay maglalaro para sa Chinese Taipei. Sa tingin ko, mga idol, isang malaking challenge ang paghaharap ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei, lalo na't mukhang ginawa na nila ang lahat ng paraan para makabawi sa ating team at makapasok sa FIBA Asia. Ang pagbabago sa lineup ng Chinese Taipei ay tiyak na magbibigay ng mas matinding hamon sa Gilas Pilipinas. Pero ang sa akin lang, mga idol, sana ay maging fair ang FIBA pagdating sa mga exemption at eligibility. Kung tinanggap nila si Gady Yaga bilang local player dahil sa kanyang background, dapat sana ay maging local player din si Ange Kwame dahil pareho lang sila ng sitwasyon. Ngayon, punta tayo sa kabilang balita, si Coach Tim Cone ay nagsabi na gagamitin nila ang lahat ng kanilang natutunan sa kanilang huling laro kontra Chinese Taipei. Sa nakaraang stint ng ating national team sa Doha, Qatar, hindi naging maganda ang kanilang performance, isang panalo lang ang kanilang nakuha, at natalo sila sa Lebanon at Egypt. Ayon mismo kay Coach Tim, hindi naging maganda ang kanilang performance sa Doha, pero mahalaga ang mga laro na iyon dahil ginagamit nila ito bilang preparation para sa mga upcoming games. Para kay Coach Tim, ang stint sa Doha ay isang development phase para sa Gilas Pilipinas, at umaasa siyang magagamit nila ang kanilang mga natutunan sa mga darating na laban. Hindi nagpahinga ang Gilas Pilipinas, kaya tuloy-tuloy ang kanilang preparation, lalo na ngayon na malaki ang improvement sa lineup ng Chinese Taipei. Sigurado akong maraming natutunan ng Gilas Pilipinas, lalo na si Coach Tim, mula sa kanilang laro kontra Egypt at Lebanon. Ang mga natutunan nila ay magiging mahalaga sa laban nila kontra Chinese Taipei. Kilala natin si Coach Tim bilang isang coach na mahilig mag-adjust para sa kanyang koponan. Hindi siya basta-basta nagpapatalo, kaya inaasahan ko na ibibigay ng Gilas ang kanilang best sa bawat laro. Pero, syempre, limitado ang kanilang oras na magkakasama, lalo na't abala ang schedule ng Gilas players. Kaya, mga idol, ano ang masasabi niyo tungkol sa paggamit ni Coach Tim ng mga natutunan nila sa Doha laban sa Chinese Taipei? Ano rin ang masasabi niyo sa pagkaka-activate ng dalawang bagong players ng Chinese Taipei kontra sa Gilas Pilipinas? Comment niyo lang sa ibaba.